Magandang umaga po, Ambo Justin, at magandang umaga po sa ating mga taga-pakinig at taga-subaybay sa iyong programa. Yes po. Sir Tony, bago natin dakuan ito pong usapin ng Paxilica, sa kakatapos po na State of the Nation address ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., though wala tayong gaanong narinig when it comes po sa usapin ng environment, sa nilaman po ng kanyang SONA, ano po ang assessment? Ano po yung masasabi po ninyo sa nilaman po ng kanyang State of the Nation address? At kung bibigyan niyo po siya ng marka 1 to 10, 10 is the highest, 1 is the lowest, magkano ibibigay niyo pong grato sa ating Pangulo? Mahirap tayo mag-rate, pero ang nagiging pamantayan kasi natin dito, Bombo Justin, ay kung gaano karami o kalaki yung ginawang anunsyo ng ating pamahalaan, lalo na ni Pangulong Marcos doon sa isyung may kaugnayan sa ating kalikasan. Sa totoo lang, halos kakaunti yung ating narinig. Ang ilan dito ay medyo problematic pa yung naging tugot ng ating Pangulo. Halimbawa na lamang, binigyan niya ng pansin patungkol dun sa issue ng basura dito sa atin. Ang naging tugon ng ating Pangulo ay yung pagsasakatuparan itong mga tinatawag na mga waste to energy. Ito po ay kumbaga false solution ito, Bombo Justin. Matagal na natin ito talaga ipinapanawagan na huwag tingnan yung ganitong klaseng solusyon bilang tugon doon sa problema ng basura dito sa ating bansa. Much more pa sana na mas binigyan ng pansin ng ating Pangulo yung agarang pagpapatupad at sinserong pagpapatupad doon sa existing laws na meron tayo, kabilang na dyan yung Republic Act 9003 o yung Ecological Solid Waste Management Act. Ang kailangan talaga nito, mas maging stricto tayo. May mga ilang syudad, may mga ilang probinsya na dito sa atin na merong may papakitang showcase ng pagiging sincero nila sa pagpapatupad nito. Bakit pa tayo papasok doon sa isang teknolohiya na merong direktang pinsala sa ating kalusugan at maging sa ating kalikasan? Halimbawa na lamang, kung ang pinag-uusapan natin ay waste to energy, ibig sabihin susunugin lang natin itong ating mga basura. So nasa end pipe lagi, nasa dulo lagi yung ating pagtugon dito. Ibig sabihin patuloy pa rin yung hindi pagpapatupad ng segregation at source, patuloy pa rin yung hindi pagre-resiklo, pagkolekta doon sa mga recyclables, doon sa mga basura, at ang lunduan natin ay sunugin na lamang ito. Hindi magandang solusyon ito, Bombo Justin. Considering na ito nga yung isa sa pinag-iingatan natin, dahil na rin nga sa mga kumbaga evidences na nagpapakita na may dulot talaga ito na pinsala dahil din sa releases ng mga toxic chemicals mula dito sa ganitong klaseng mga teknolohiya, yung tinatawag na dioxins incurrents. Globally, binabantayan talaga ito dahil nga ito ay hindi lang sa kalusugan natin merong epekto, kundi maging sa kalikasan. Kung susunugin lang natin yung ating mga basura, ay paano na, no? Kumbaga, taliwas ito doon sa hangarin at layunin mismo ng ating batas. Kaya hindi ito talaga yung inaasahan natin na magiging response ng ating Pangulo doon sa pagtugon ng problema ng basura dito sa atin. Kung babalikan natin, Bombo Justin, kung maalala ng ating mga kababayan, unang SONA pa lang ng Pangulo ay binigyan din niya na kagad yung tungkol sa issue ng plastic pollution. Magandang senyales sana yon. Pero dapat sana mas ang inireport ng ating Pangulo dito sa atin ay ano yung naging response, ano yung naging tugon natin. Tama, lumalahok tayo dun sa pandaigdigang tratado para talaga
mabawasan itong plastic pollution. Hindi lang sa bansa natin, kundi maging sa iba pang mga bansa. Pero dapat nilalapatan natin ito ng kaukulang mga programa para mas makatugon tayo. Wala namang inanunsyo yung Pangulo sa mga sa mga sumunod na SONA kung ano yung naging response ng pamahalaan bukod pa doon sa paglahok natin to sa Global Plastic Treaty. Pero ano ba yung mga naging steps o programa para mas ma-augment natin yung problema ng plastic pollution dito sa atin. Patuloy pa rin natin ito na kinukonsumo. Dapat sana mas reduction yung mas inaasahan natin. Bawasan mo yung paggamit mo doon sa mga disposable plastics, mas ma-augment natin yung problema ng plastic pollution. Ito sana yung mas inaasahan natin. Bagkos ang naging tugon ng ating Pangulo ay sa katuparan ng ganitong klaseng proyektong waste to energy. Na alam naman natin, mapinsala talaga ito. Hindi ganun kaayos yung sistema, waste management system dito sa atin. Dapat mas ito yung mas binigyan ng pansin. Paano ba mas maisisiguro na may isasaayos yung pangangasiwa ng basura at the household level, at the source, kung saan ito mas nagiging dagsa yung itong mga basura. Ikalawa, yung tugon natin doon sa mga basura na napupunta sa mga estero sa ating mga katubigan. Dapat ito yung mas binibigyan ng pansin, hindi yung pagpuput up ng ganitong klaseng mga facility. Bukod po doon, Bombo Justin, marami pa kasing iba pang mga environmental issues dito sa atin. Bakit ito lamang yung mas binigyan ng pansin ng ating Pangulo? Dapat sana mas tiningnan yung iba pang mga hazardous substances na pumapasok dito sa atin. At ito nga yung isa sa issue na mas inaasahan natin binigyan ng pansin ng ating pamahalaan, yung influx ng mga electronic and electrical waste na kung saan parang Hunyo ay talagang in-expose natin ito dahil nga meron ng pumapasok na mga ganitong klaseng peligrosong basura dito sa atin. Kung titingnan mo nga, Bombo Justin, ang laki na ng problema natin sa basura dito sa ating bansa, tapos tatanggap pa tayo ng basura galing sa ibang bansa pa. Ito sana yung mas binigyan ng tuon ng Pangulo. At kung pag-uusapan naman natin ay legislative measures, ang isa sa pinaka-legislative at executive measures, dapat sana binigyan ng pansin ng ating Pangulo yung pagpupursige ng pagra-ratify, yung tinatawag na Basel Ban Amendment. Pag ito po kasi ay na-ratify, ibig sabihin talagang binding na tratado na ito, mas mapoprotektahan po natin yung ating bansa doon sa pagpasok ng mga ganitong klaseng basura galing sa ibang bansa na hindi mo kakailanganin ng mga ganitong klaseng mga mapanirang teknolohiya. Marami pa PAC Silica, isa pa yan, no? Sa pinakamahalagang proyekto sa panahon ng ating Pangulo na kung saan ay napansin at nakita ng hindi lang po ng Bantoxis kundi maging iba pang mga environmental groups ng ang peligro na dulot na pinsala nitong ganitong klaseng proyekto. Hindi lang po ito sa ating kalusugan pinag-uusapan, hindi lang po ito sa Central Luzon na pinag-uusapan, buong bansa po ito dahil nga po sa posibleng maging epekto nitong proyekto. So marami pa sana, Bombo Justin, na inasahan tayo na narinig natin. At syempre, yung issue pa ng mga renewable energies dito sa atin, kailangan din natin talaga ito bigyan ng pansin. So at sana binigyan sana ito ng diin ng ating Pangulo, lalong-lalo na bago kasi dumating ang SONA ay iba't ibang klase ng mga environmental issues na yung nabalita. Kaya sana mas binigyan ito ng pansin. Mamaya, babalikan po natin yung tungkol doon sa PAC Silica, Sir Tony, yung stand po ninyo sa pagsasakatuparan ng proyekto na yan. Pero, do you think meron pang kumbaga parang magiging magandang developments ang ating bansang Pilipinas sa pagtugon sa usapin po ng problema natin sa basura, knowing Pangulong Marcos only have
2 years bago po maisakatuparan yung buong termino po niya bilang Pangulo ng ating bansa, Sir Tony? Ah, sana ito yung ano Good morning. ah, pagkakataon itong SONA para mas highlight Bombo Justin yung mga isyong pangkalikasan Mm. dahil na din nga sa dami ng problema nararanasan natin, bagyo, kalamidad sa atin at maging yung pagkasira ng ating mga kabundukan ay ito dapat talaga yung mas kumbaga highlight ng ating Pangulo. Bukod pa siyempre dun sa iba pang mga issue na kinakaharap ng ating bansa. Ang naging tugon kasi ng Pangulo ay pumunta doon sa isang klase ng solusyon na alam naman siguro ng ating pamahalaan na karamihan ng lahat ng mga environmental groups ay binabatikos itong teknolohiya na ito dahil nga ito ay direktang mapanira sa ating kalusugan at sa ating mamamayan at maging sa ating kalikasan, no, dahil nga sa emissions na nare-release nito. Ito rin din sana yung pagkakataon na tumugon yung ating Pangulo doon sa mga existing laws na meron tayo. Nangyayari kasi may batas tayo, dapat nga ang pamahalaan mismo yung pangunahing nagpapatupad nito. Pagkos papakita tayo sa taong bayan ng mga solutions na hindi naman talaga angkop, lalong-lalo na dito sa atin. Dahil na nga rin dun sa mga epektong dulot nitong ganitong klaseng mga technology. Sana ito yung mas binigyan ng pansin ng ating Pangulo. At syempre, yung mga proyekto man na may kaugnayan na makakaapekto sa ating kalikasan at sa ating mga mamamayan, ito rin din sana yung kumbaga binigyan ng pansin dahil din sa halimbawa na nga lang yung ganitong klaseng proyekto na Paxilica ay hindi may mga proseso ito kasi na hindi dumaan. Halimbawa na lamang mga consultations, no, na bigla na lamang tayo na merong ganitong klaseng inisyatiba ang mga bansa, na bigla na lamang tayo na ayun na, no, inaanunsyo na at this coming November ang target na malagdaan itong ganitong klaseng proyekto. So ganung kabilis, marami kagad nagsusulputan ng mga iba't ibang klase ng mga pananaw at mga issue patungkol sa proyekto na to. Therefore, dapat mas binigyan ito ng pansin ng ating Pangulo na dumaan sa maayos na proseso ito, konsultasyon kasama yung mga affected communities, konsultasyon kasama yung mga environmental groups at iba pang mga stakeholders para mapag-usapan, hindi yung nagbabanggit na kagad tayo ano yung mga positibo, ano yung i-contribute nitong proyekto na to dito sa ating bansa, lalong-lalo na sa larangan ng trabaho. Hindi lang naman po yun yung kailangan natin tingnan sa mga proyekto, kundi sa lahat ng aspeto, ang pinakamalaking parte na dapat i-consider natin ay kung ito ba ay makakapinsala sa ating kalikasan at lalong-lalo sa ating mga mamamayan. Yes po. Sir Tony, isa rin po sa naging laman ng SONA po ng ating Pangulo ay ito pong pagsasakatuparan ng Paxilica na kapag maipapatayo daw po ay lilikha ng daang libong trabaho at makakaakit po ng mga mamumuhunan sa ating bansa at maaari tayong makasabay, no, sa AI world na tinatawag. And marami yung pumalakpak, marami po yung bumilib dito po sa pagsasalitang yan o naging bahagi po ng pagbabahagi ng Pangulong Marcos tungkol po sa Paxilica po na yan. Pero kayo po sa Ban Toxic, ano po yung stand po ninyo dito po sa proyekto pong ito, sir? Unang-una, nananawagan tayo, no, mas kumbaga sa halip na madaliin o pagpipirma ng kasunduan na to ay mahalagang magkaroon ng independent na pag-aaral na kinabibilangan ng mga eksperto dahil marami na nga rin given mga
social scientists at mga scientists ay nakakapakinig tayo na merong pangamba sa proyekto na to, lalong-lalo na po dun sa mga environmental organizations. Kaugnay ng totoo talaga na magiging epekto nito sa ating kalikasan at sa ating mga mamamayan. Dapat magkaroon ng totoong consultation. Hindi lang po siguro dun sa hanay ng mga affected communities, kundi sa lahat po ng mga aspeto, lalong-lalo at ganitong kalaking proyekto po ito. Hindi po dapat ito ipagsawalang bahala. Ang pinag-uusapan po natin dito ay halos 1,620 hectares, no? Halos isa o dalawang bayan ang masasakop nito. Pinag-uusapan lang, siguro nakakapakinig tayo, napapanood natin sa TV, ang pinag-uusapan lang po yung problemang dulot ng supply pagdating sa tubig. Aha. Pero hindi masyadong tinatalakay yung problema doon sa supply ng kuryente. Even yung Department of Energy, nag-anunsyo na siya na may pangamba dito dahil kung ito po ay ikakabit doon sa ating grid, malaki pong mga kabahayan ang maapektuhan nito dahil 24/7 po ang operation ng ganitong klaseng pasilidad. Yung sources of tubig na nga lang, hindi pa masyado nating kumbaga naiintindihan at kailangan pa ng mas malalim pa na diskusyon dito dahil fresh water kumbaga limitado na nga yung sources ng tubig natin dito, isusupply mo dito, imagine mo na lang ilang mga kabahayan yung mawawalan ng supply ng tubig. At dun sa sources pa ng tubig ay yung sa kuryente. Pangatlo ay hindi lang kasi ito pagpuput up ng mga tinatawag na data centers. Ito po ay manufacturing ng mga semiconductor. Pag sinabi po kasi manufacturing ng mga semiconductors, kabilang na po dyan, Bombo Justin, ay yung pagmimina ng mga critical minerals, yung kakailanganing mga minerals para ma-produce mo yung mga chips or circuit boards dito sa semiconductor. Sana hanapin po ito. Ibig sabihin, magsasagawa tayo ng malawakang pagmimina para ma-produce mo ito. Tandaan po natin yung pasilidad na to ay hindi lang po ito pang Pilipinas. Ito po ay pang regional, no? Kumbaga, magiging compete ito doon sa AI center din or data centers ng iba pang mga bansa katulad kabilang na ang China. So ibig sabihin, magre-require po ito ng supply ng mga minerals. Saan hahagilapin ito dito sa ating kalupaan? Kung kulang yung supply, ibig sabihin dito pumapasok, Bombo Justin, yung need natin para sa iba pang mga sources. Kabilang na po dyan, at ito po yung isa din sa pangamba natin, baka ito rin po yung maging daan para magpatuloy yung influx ng mga e-waste dito sa atin. Kasi po yung mga e-waste ay meron din mga sources ng mga minerals o mga metals na kakailanganin din po sa pag-put up nitong mga semiconductor. So, yung mga, kumbaga Bombo Justin, ang turing nga namin dito ay parang ito ay isang sapot ng napakaraming mga komplikasyon at napakaraming mga problema ang kailangan solusyonan. At hindi lang po issue ito ng ng pag-generate ng trabaho dito sa ating, kundi mismo yung paano natin mapapangalagaan, mapoprotektahan yung ating kalikasan. Dahil pag dito po yung itinayo, ibig sabihin, karamihan po ng mga sources ng mga materyales yan ay dito po manggagaling sa atin. So, marami pong mga komplikasyon itong proyekto na to. At dahil minamadali ito ng ating pamahalaan, then po yung pamamaraan para napag-usapan ito ng tuloy-tuloy, napag-usapan ito, lalong-lalo na ng mga affected stakeholders at maging siyempre ng mga environmental. Paano yung magiging hamon po nito dito po sa ating bansang Pilipinas, especially dun po sa pag-maintain ng mga electronic waste na maaari pong ma-produce once na maisakatuparan ito pong PAC Silica, Sir Tony? Magiging supply kasi itong PAC Silica doon sa needed ng semicon ng ibang bansa. So therefore, kung dito yung manufacturing, dito yung pagpoproseso, magre-require ito ng
samot-saring mga klase ng mga hazardous chemicals na gagamitin. Pag ganyan po kasi ay ano yan, no? Merong kaagad kagyat na immediate concern yan in terms doon sa paano yan kung makontamina yung ating kalupaan dahil gumagamit ka nito. Tandaan po natin sa semicon ay meron po mga discharge yan na tinatawag. Yung discharge po na yan, ibig sabihin maglilikha po ito ng mga tinatawag na mga tailings. Similar ito, Bombo Justin, no? Doon sa simpleng paliwanag, kung meron pong malaking minahan, no, gumagamit, kumukonsumo din po yan ng tubig, gumagamit din po sila ng ganitong tubig para po maproseso yung kanilang mga minimina. At yung dulo po niyan, syempre yung discharge, yung kung saan yung tapon nitong ganitong klaseng mga pasilidad, ay doon po yung tinatawag na tailings. So paano po yun? Kung yung tailings po na yan, dito nga sa atin, nagkakaproblema tayo dun sa mga tailings ng mga large mining companies natin. Paano pa po kaya ito kung saan mas malaki pa ito, no? Doon sa pagmimina na ginagawa, no? Paano natin mababantayan yung mga discharge? Paano yan maisisiguro natin na hindi po yan makakawala sa environment at hindi maapektuhan yung ating kalupaan at maging yung ating katubigan. So maraming komplikasyon itong proyekto na to at hindi lang po to simpleng paliwanag lang na magge-generate ito ng napakaraming trabaho. Lalo na at pinag-uusapan natin dito, Bombo Justin, ay AI. So karamihan ng proseso doon ay mechanized na. So paano mo sinasabi na magge-generate ito ng maraming trabaho kung mechanized na yung proseso ng nagagawin dyan? Pangalawa ay yung may apektuhan doon sa paggamit ng lupa mismo at saka yung pagkuha ng mga critical minerals. Sir Tony, baka meron po kayong mga panawagan bago syempre tuluyan po itong maipatupad sa ating bansang Pilipinas, lalong-lalo na dahil ang isa po talaga sa pinaka panghikayat din po sa mga tao, no, na paboran ito pong proyekto po na ito ay yung paglikha ng marami pong mga trabaho sa ating bansa. Tama yun, no? Lahat naman tayo ay nangangailangan ng ganyang klaseng solusyon. Paano mas makakapaglikha ng mas maraming trabaho, paano mabibigyan ng trabaho yung ating mga kababayan. Subalit sana hindi naman ito at the expense ng pagkasira ng ating kalikasan. Mahalaga pa rin po na binabantayan natin ito. Mahalaga po na ipagpatuloy natin yung diskurso dito sa Paxilica para po lahat po tayo ay nakakaintindi kung ano yung magiging implikasyon nito. Hindi lang po ito sa ating pangkabuhayan, kundi maging ito sa paano ito mapoprotektahan yung ating kalikasan. Mahalaga po sana binibigyan ng pansin ng ating pamahalaan yung mga proseso ng konsultasyon, pagpapaliwanag patungkol dito para mas lalo natin naintindihan at pagsasagawa pa ng mas malalim pa ng mga pag-aaral. Dahil nga po, bunsod na rin ito na may mga ilang mga data centers, Bombo Justin, halimbawa maging doon sa US, yung ilang estado doon ay pinatigil na yung kanilang mga data centers dahil hindi na kayang isupply yung sources ng tubig at maging ng kuryente ay nagkakaroon po ng problema. So, dapat binabalanse po natin ito over profit or over economics, no? Yung malaking parte ng impact nitong proyekto na to sa ating rehiyon at maging lalo na dito sa ating bansa. Okay po. Sir Tony, maraming salamat sa muli po ninyong paglalaan ng inyong oras sa ating palatuntunan. Ingat po kayo and God bless po. Maraming salamat, Bombo Justin, at sa patuloy ninyong pagsuporta, no? Dito dyan sa Bombo Radio Tagupan. I-like, follow, and share po ninyo ang aming grupo sa social media para po agaran ma-notify kayo ng mga panibagong informasyon, lalong-lalo na may kaugnayan po dito sa Paxilica, sa e-waste at iba pang mga nakapiligrosong mga chemical na nakikita natin dito sa ating bansa.